At nandito na naman tayo sa Converge content natin mga tropa. Meron lang nag-comment sa atin si Mac Adventure. Sabi niya dito balak daw niyang magpa-disconnect. 7 months pa lang daw niyang nagagamit and paalis daw kasi ng bansa. Pwede daw ba yun? Pwede mo yang ipa-disconnect mga tropa. Pero magkakaroon ka ng pre-terminated fee. Meron niyang bayad. Para sa mga hindi nakakaalam, kahit na anong internet yung ipakabit ninyo, PLDT, Globe, Converge, usually meron niyang 24 months na pinaka-basic yan, 24 months. Yung iba, mas mataas pa. Depende sa mga ina-applyan ninyo kung ilan yung pinaka-lock-in period niyan. Pero usually talaga 2 years. Kagaya dito kay Converge, kahit wala kang pinilapan, automatic na meron kang kontrata sa kanila na dapat i-consume mo yung internet mo or hindi mo man siya gamitin, meron ka pa ring bill. Ang ibig kong sabihin, kahit na ngayon or nakaka 5 months ka na, pag hindi mo binayaran yan sa pangalan mo, tuloy-tuloy pa rin yung bill niyan. Ganon ang mangyayari. At eto naman yung pinakasagot ko, kung pwedeng ipa-terminate yan, yes, pwede. Pero kailangan wala kang pinaka-previous na utang. Kumbaga, bayad mo yung mga nakaraan na buwan. Tapos, magkakaroon ka ng penalty. Ang penalty, kung magkano yung monthly mo, let's say, nasabihin natin na 1,500 yung monthly bill mo, imumultiply mo yan kung ilan pa yung remaining mo dyan sa pinaka-internet mo na kontrata. Sabihin na natin na 7 months na yung nakukonsume mo, so ilan na lang yung natitira doon, di ba? Do the math. So i-multiply mo yung natitira na month dun sa monthly bill mo. Ayun yung babayaran mo. Halimbawa, no, 10 buwan pa lang yung nagagamit mo. So ang babayaran mo 14 months times 1,500, di ba? Isipin mo, hindi mo na nga nagamit yung internet, may binayaran ka pa. Ganon ang mangyayari. Pero mga tropa ko, kung hindi nyo naman babayaran, maba-blacklist kayo. Kumbaga, gamitin mo or hindi mo gamitin or wag mong bayaran, mapuputol yan, mga tropa, automatic. Pero hindi ka na ulit makakapagpa-install dyan kay Converge. So kung magkakaroon ka ng bagong internet, sa ibang pangalan mo siya ipapa-apply, 'di ba? Pero kung gusto mo malinis yung konsensya mo, malinis yung pangalan mo, magbabayad ka ng termination fee. At ang gagawin mo niyan, mag-i-email ka kay Converge. Pero mas maganda pumunta ka na lang sa pinaka Converge office. Pero eto yung online, ganito yung step online. Meron na akong nagawa ng mga ganitong video, pero syempre gawan natin ng 2025 version. Tinanong ko rin to mismo dati. And eto yung pinaka sinabi din dun sa akin nung Converge agent. Mag-email ka sa kanila sa customer care at convergeict.com. Ayan yung pinaka-email and gagawa ka ng pinaka-letter. Reason mo kung bakit mo siya ipapa-terminate or yung voluntary termination, and ilalagay mo din doon kung kailan yung pinaka-prepared date mo nang mawawalan ka na ng internet. And syempre, yung account information mo, account number mo doon, kung anong pangalan nung pinaka-in-apply mo, 'di ba? And location mo. Syempre, mag-send ka rin ng valid ID and kailangan wala ka talagang utang. As in, wala kang utang. And yun na nga, para ang babayaran mo na lang yung mga natitirang month dun sa pinaka-lock-in period mo. And pipicturan mo yung pinaka-modem at yung pinaka-serial number niya sa ilalim. Ganon ang gagawin mo. Tas i-email mo sila. Mas maganda kung tapos mo na yung 24 months, malinis talaga yung pangalan mo. Pero mas I highly recommend na pumunta na lang kayo mismo dito sa Converge na location. Ito yung mga address nila. Tandaan nyo na lang yung pinaka website. Ito yung business centers nila sa North Luzon. Ayan, sa Baguio, Bayumbong, La Trinidad, Santiago. Ayan yung mga location ng pinaka-business center nila. Pwede kayong magpunta dyan kung saan kayo malapit. Eto naman sa Central Luzon. Eto naman sa NCR. Kasi mas I highly recommend talaga na pupunta kayo dito kesa dun sa mag-email kayo para less hassle. Kasi yung mga nasa email, ang tagal yan inaasikaso. 1 month pa or 2 months pa, mas lalala pa yung problema mo. Kapag pupunta ka naman dito sa Converge, meron ka dyang pipil upan na form. Kausapin mo na lang sila, tanungin
kontakin mo na lang sila, and syempre magdala ka ng valid ID mo, and i-make sure mo na rin na dala mo yung pinaka-modem mo kung ano man yung mapapag-usapan nyo doon. Pero meron kayong termination fee na babayaran dyan, kasi mas maganda na mismong nasa office kayo maipag-usap, kasi rektahan na maaasikaso nila yan. And eto naman sa Calabarzon, Antipolo, ayan o, Bacoor, Calamba, Batangas, Candelaria, napakarami nilang offices, at for sure isa dito malapit sa inyo, kasi medyo matagal talaga mga tropa sa totoo lang dito sa online. Eto nga no, yung nag-comment dito, sabi niya, wag mo nang asahan na mare-refund yung deposit mo kasi after 1 month pa nila inaasikaso. Eto yung ibig sabihin niya, yung mga naka 24 months na, yung natapos na yung kontrata, kasi meron dyang refund kapag ka nagpa-install ka kay Converge, meron kang pinaka-advance payment na 1,000 or 2,000 yan, yun yung parang tinatawag na bill deposit. Mare-refund yan dun sa pinaka pang 25 na bill mo, pang 25 months. So mare-refund yan kung eksaktong 24 months ka magpapa-terminate. Pero kung 25 months pa inisikaso, kasi ang tagal ngang asikasuhin dyan sa online, magagamit na yung pinaka-bill deposit mo. And baka ang masaklap nun, baka blacklisted ka pa, kasi baka hindi mo pa sure na talagang pinrases yung termination mo dyan, diba? Kung sa online, punta na lang talaga kayo dito. So sa lahat ng mga makakapanood nito, kung plano ninyong magpa-disconnect, pumunta na lang kayo mismo sa kanilang mga business center para sure na sure kung ano yung ipapagawa sa inyo. At make sure dalahin nyo na rin yung pinaka-modem, lahat ng mga peripherals dyan, and magdala kayo ng pambayad. Yun lang talaga yung masasabi ko. Sa mga hindi naman na magbabayad dyan, wag mo lang bayaran 3 months, 4 months. Sure yan, disconnected yan. Kaso, do it at your own risk. Blacklisted ka na sa kanila. And syempre, sa Pilipinas, medyo umuusbong-usbong na, makaka-apekto rin yan sa credit score mo, sa totoo lang, no? So, kung hindi nyo alam kung ano yung credit score, ayan yung mga details na makukuha ng mga bangko or kung ano-anong private sector, and baka dumating yung panahon kailanganin mong umutang doon, kung mababa yung credit score mo, hindi ka nila mapapautang, or ayun nga, hindi ka nila mabibigyan ng loan. So ayun lang yung mga magiging risk dyan, diba? So dito na natin tapusin yung content natin. Tandaan nyo na lang yung website kung saan nyo makikita yung address na itong business center, convergeict.com/businesscenter-centers/ ayan. So siguro ilalagay ko na lang din sa description para makita ninyo yung business center location nila. Dito na natin tapusin. Like, share, subscribe. Bye-bye. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.